Tila napuno na nga si VP Sara Duterte sa pagpaparinig ni Attorney Claire Castro patungkol sa pagpapatalsik dito bilang vice-presidente. Ayon sa kampo ni VP Sara, wala umanong kredibilidad ang mga patotsyada ni Castro laban kay VP at alam naman daw ng lahat na gagawin nito ang lahat upang pagtakpan ang kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Nais lang daw umano nitong ibaling sa impeachment ang mas malalim na problemang kinahaharap ng bansa. Narito panoorin ang video kung paano pinagtutulungan si VP Sara. Today po yung deadline ng Senate Impeachment Court sa kampo po ni VP Sara sa inisyu na writ of summons. Do you expect her camp to comply? Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. So, I think magko-comply naman sila. Ano pong significance ng compliance ni VP Sara dun po sa writ of summons? Well, malaking bagay po to dahil sa normal po na proseso, pag nagkakanda ka ng pre-trial, nakapaloob dito sa mga answers, yung kanilang mga ebidensya, yung mga depensa, at pag nagkanda ka ng pre-trial, doon minamarkahan yung mga exhibit ninyo, mga annexes ninyo. Kaya kung hindi siya makakapag-submit, wini-waive niya yung kanyang karapatan para makapag-submit ng maayos na reply. But in this case, since this is a sui generis at marami tayong mga nakikitang mga kakaiba, no, na kung minsan ay wala sa rules, siguro tignan po natin kung ano yung mga magiging hakbang na susunod. Pero po, meron po bang magiging epekto sa House Prosecution Panel ang non-compliance ni VP Sara sa writ of summons? Well, pag-aaralan namin kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang kung sakasakaling hindi sila magsasubmit. Pero kami sa prosecution, tuloy-tuloy lamang kami at kung ano man yung magiging aming susunod na hakbang, sisiguraduhin namin na hindi ito makakaapekto sa aming pagpepresenta ng mga ebidensya. Regarding naman po sa directive po ng Ombudsman na mag-file po ng counter affidavit si VP Sara at ang respondents dun po sa allegations ng misuse ng confidential funds, kayo po yung complainant as the chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability and isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel. Meron po bang issue kung kayo ang main complainant dun po sa mga allegations ng irregularities na reklamo sa Ombudsman? Wala naman ako nakikita pong problema. Siguro ginawa lamang po ng Ombudsman ay inaksyonan nila yung committee report na sinumite po namin sa plenaryo at ito ay inadapt ng plenaryo. Ito ay welcome development sa amin dahil kung maalala po ninyo nung November, sinasabi po ng ating ombudsman na wala siyang nakikitang violation ng ating vice-presidente. So sa pag-akto nila dito sa ating committee report, maaring nag-iba na ang kanilang opinion dito. Bagamat dun sa isinumite naming committee report, hindi pa nakapaloob dito yung mga ebidensya namin. Kaya this is masasabi namin na parang mabilis din yung naging pangyayari. Kasi kung maalala po ninyo, noong June 10, nung inadapt ng Congress ang committee report at na-submit namin, natanggap ito nung ombudsman nung June 16.
At noong June 19 or 3 days thereafter, pinasasagot na agad ang ating Vice Presidente. So medyo nagulat lang kami, but maasahan po ninyo na kami naman ay magko-comply dito. Kung sakasakali naman pong mag-submit ng kanyang counter affidavit ang respondent, kami naman ay humihingi ng ilang palugit para makapag-submit naman ng aming reply. So we will cooperate. Last on my part na lang po. Although you welcome this development, yun pong ilang mambabatas ay nag-issue ng concern. For example, House Deputy Minority Leader Franz Castro, nagbabala po siya ng whitewash dito po sa kinakaharap na reklamo sa Ombudsman ni VP Sara, given that the Ombudsman is a Duterte appointee. And also ML Party List Representative-elect Leila de Lima warned of sinabi niya po na out of character ni Ombudsman Martires yung pag-aksyon agad dito po sa reklamo. Do you share the same concern? Well, masasabi po natin na na-surprise din kami dahil sa ganitong sitwasyon. Maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po doon sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato, ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, mai-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo nasurpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po yung wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Thank you, Rose. Sai Chua from Congress TV is now recognized. Hello, sir. Good morning. Sir, balikan ko lang po, no? Nagbigay ng 11 steps of impeachment proceedings si Attorney Reginald Tongkol. At ayon po sa kanya, on time or pasok po sa timeline, yung pong impeachment proceedings. Thus, the prosecution feel the same way? Well, basta't kami po, as long as wala naman po magiging delaying tactics doon sa ibang panig or sa iba pa, kami inaantay na namin na mag-proceed yung trial. Sir, napag-usapan na po ba or nakapag-usap na po ba ang prosecution panel kung kailan po tayo magpa-file ng motion or motion for clarification o po yung tinatawag po natin na manifestation? Pinag-aaralan pa po namin. Okay, sir. Thank you. Thank you, Sai. Next is Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po, Kong Chua. Kung tanong ko lang din po, follow-up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos. Kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito . So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report. Ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat,
bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamadali ito ng ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong speculate, no? Pero tayo naman basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po ba makaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover na ebidensya, mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursigi agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, kaya atinan po namin. Opo, last na po, sorry sir. Para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, kapag sabay umusad yung impeachment trial at dun nga sa proseso sa ombudsman, ano po yung maaaring maging parusa sir sa pag na-convict si VP Sara, kung sakali lang sa impeachment trial at kung ma-convict din siya dito nga sa proseso naman ng ombudsman, just for context lang po sa ating mga kababayan, kasi baka sabihin nila bakit may dalawang proseso pang nagaganap, para lang maintindihan yung pagkakaiba nung magiging resulta kung sakali. Okay. Sa impeachment trial po, dalawa lamang ang po pwedeng maging sentensya dyan. Unang-una, tanggalin siya sa kanyang sa kanyang posisyon, at pangalawa, yung tinatawag po natin perpetual disqualification to hold public office, removal at saka perpetual disqualification. Yun lang po ang po pwedeng maging desisyon dito po sa impeachment. Dito naman po sa ombudsman, hindi naman po siya diyan makukonvict kung hindi filing. Ifa-file po sa Sandigan Bayan. So, kasi pagka salary grade 27, pina-file po yung kaso sa Sandigan Bayan at doon po, parang ang ombudsman po, parang yan ang piskal. Yan ang tatay yung piskal, titignan ko may probable cause yung kaso o may basihan, at pagkatapos po niyan, pag nakita po nila na may probable cause o may basihan, isasampa po yan sa Sandigan Bayan para magkaroon po ng trial. So dito po, ang magiging sentensya na po dito sa Sandigan Bayan, it's either kung mapatunayang wala kang sala, ma-acquit ka, or kung meron, meron po itong kaakibat na imprisonment. Salamat, Mela. Let's hear the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA 7. Good morning po, sir. Sir, clarification lang yung sinasabi niyo na na-sorpresa kayo. Were you referring to the committee or the prosecution panel? Dun sa ombudsman. Well, nasurpresa po kami sa mabilisang aksyon. Yes, sir. No, I mean, the question is, sino yung kami? Is that the committee Prosecution or... po. Opo, prosecution. Sir, And the committee. Lahat po naman nagulat Opo. Sir, si PBBM po recently, sinabi niya na hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings. Masyado na raw siyang maraming inaasikaso as president. Ano pong masasabi niya doon? Ang impeachment po ay constitutional duty ng Senado at ng Kamara. Hindi po dito saklaw ang ehekutibo. So, tama po ang ating presidente. Hindi po, ito po ay constitutional duty ng dalawang
Congress, yung House at saka yung upper chamber, which is the Senate. Pero sir, won't it be beneficial for the prosecution if he makes a stand like he did the first time na sinabi niya he stressed on accountability? Or better na wag na lang magsalita ang palasyo about impeachment? Siguro sa akin pong pananaw na mas maganda na hayaan na lamang po natin yung palasyo na gampanan nila ang kanilang tungkulin bilang punong ehekutibo dahil marami rin pong dapat natutukan ang ating Pangulo. Sir, may nabanggit din po si Senator-elect Erwin Tulfo last week na balak daw ng House na i-refile yung impeachment complaint sa 20th Congress. Is that being considered? Napag-usapan po ba ng PROSEC? And is that even possible? Wala pong ganon. Wala po kami na pag-uusapang ganon. Because kung ganon po ang mangyayari, magkakaroon po ng bar. Meron po tayong tinatawag na 1-year bar. O bawal po within 1 year, dapat isang impeachment complaint lang ang ifa-file. Sir, napapag-usapan din po ba ng prosecution yung compliance with the second directive of the impeachment court, yung for the 20th Congress, to submit a certification? Naipasa na po yung resolution, bagamat hindi pa po ito naitatransmit sa Senado, pero ito po ay meron na pong judicial notice. So, kumbaga, ano na po to? FYI na sa Senado. Sir, hindi na kailangan ng physical filing? Sa akin pong paniniwala, hindi na dahil meron na pong judicial notice. Thank you po. Thank you, Tina. Janes Capanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Good morning, sir. Janes Capanti. Yung si Vice President po kasi categorically said over the weekend that she will reply dun sa Ombudsman's order, but she hasn't made the same categorical statement in replying dun sa writ of summons issued by the Senate Impeachment Court. Do you see, how do you interpret this inconsistency on her part? Para mas gusto niyang sumagot dun sa Ombudsman instead of dun sa Senate Impeachment Court. Well, mahirap naman pong mag-speculate sa kung ano ang gusto ng ating Vice Presidente. Anyway, siya po ay nirepresenta na ng pool of lawyers na mahuhusay. So, tignan po natin kung ano ang kanilang magiging strategy. Yes, sir. Follow-up lang po. You mentioned kanina sana mapanood ng Ombudsman yung impeachment trial. Are you appealing to the Ombudsman to wait for the impeachment trial to proceed and finish before making a decision on whether or not to file criminal charges against the Vice President? Well, unang-una, parang sa akin lamang po itong personal opinion na medyo mahirap naman po yatang madaliin yung nasa Office of the Ombudsman. Dahil unang-una, marami po yung respondent, yung mga participation po nila, yung ebidensya. So, medyo mahirap naman na hindi mo may scrutinize isa-isa yon at kung mamadaliin mo. Kaya, sa impeachment po, medyo dito mailalabas po. Marami pong mailalabas dito. So, mas maganda rin. Makakatulong po sa kanilang pagdidesisyon. Dahil siyempre, inaasahan naman po natin na magiging fair ang para at least maging patas sa parehas na panig yung kanilang gagawing desisyon o resolution. So, is that a yes, sir, na you appeal to them na wait first on the... Well, mahirap naman pagsabihan si Ombudsman Martires, no? Tayo naman, nagbibigay lamang tayo ng ating opinion. Sir, ito, follow up ulit doon. In the event na, are you not, at this point, given your surprise, are you not worried that the Ombudsman
might clear the Vice President of criminal charges ahead of the impeachment trial. May worry ba kayong ganon or... Well, tayo naman, syempre, lahat naman ng anggulo tinitingnan din namin. But just the same, ayaw din natin mag-speculate. Ayaw naman natin pangunahan. So, basta tayo, naniniwala tayo na gagampanan nila ang kanilang tungkulin at sila ay magiging patas. Dahil hindi lamang po tayo ang may interest dito. Ito po ay inaantay ng taong bayan. At yung taong bayan po ang pinaka nakatutok dito. Thank you, sir. That's all on my part. Thank you. Thank you, Lanesca. Earl Tobias from IBC 13. Sir, good morning. Follow-up lang din po sa question na yon kasi incoming House Impeachment Prosecutor Congresswoman De Lima said na kung ibabasura nga ng ombudsman yung reklamo, maaaring gamitin ng kampo ni VP Sara Duterte yung kaso para pahinain yung kaso ng prosecution. May bearing po ba yung ganong worry as of now? Yung dalawa po kasing, yung kaso po na nasa ombudsman, ito po ay dalawang article lamang sa 7 articles ng impeachment. So marami pa rin naman mga pupwedeng maging basis. Pangalawa, yung weight of evidence ay magkaiba po. Dahil sa criminal, ang ipoprove mo dyan is guilt beyond reasonable doubt. Medyo mas mabigat po. Unlike dito po, sa impeachment, ang tinatry po kasi dito is yung conduct ng public official while in office. So, medyo magkaiba po yung dalawang yon. So, ako naniniwala na bagamat marami ang nag-worry, pero kung makikita lamang ng ating kagalang-galang na ombudsman ang ebidensya dito po, ay baka magbago po ang kanilang isip. Follow-up, sir. At welcome development nga po itong ginawa nila kasi kung maalala ninyo, noong November, sinasabi po ni Ombudsman Martires na wala siyang nakikitang acts na dapat pa nilang imbestigahan. Ngayon, sa committee report pa lamang, wala pang naka-attach na ebidensya, binigyan na nila agad ng pansin. At mabilis. Sir, on that other side of the matter lang din, sabi nyo nga po, mahirap naman na pangunahan yung ombudsman with their process. If at any case, the ombudsman find enough evidence and file before the Sandigan Bayan cases versus BP Sara Duterte na halos kasabay ng impeachment trial, would that now strengthen the cases and the articles of impeachment to be presented by the prosecution team? Well, kung ifa-file, edi mas lalong mabigat yun dahil sabi ko nga, mas mabigat ang hinihingi ng criminal case dahil guilt beyond reasonable doubt to. So kung makikita nila na may probable cause, so ibig sabihin, mas mabigat. Last na lang, sir. For the record, nabanggit na rin po ito sa mga committee hearings natin during the OVP and DepEd confidential funds. Pero bakit po nire-recommenda ng committee ang kasong plunder versus BP Sara Duterte? Because the amount involved, 612.5 million. So sa plunder kasi, 50 million lang, pwede ka nang masampahan ng plunder. This is way beyond the threshold. Thank you, Earl. Alan Gatus from GMA DCWB. Hello, Congressman. Sabi niyo nga ayaw niyong pangunahan kung ano man yung magiging desisyon ng ombudsman. Pero kung sakali ba na mabasura itong kaso na sinisimulan na ngayon ng ombudsman na talakayin dahil nga pinag-comply na itong kampo ni BP at sakali na mabasura, wag naman sana yung kaso, may ibang paraan pa ba na pwedeng gawin ang
ang kampo ng prosecution. At the same time, hindi kaya ito papasok sa double jeopardy dahil nakapagsampa na ng reklamo? Well, para pumasok sa double jeopardy, dapat na ano ka na muna na-arraign ka na So, hindi naman to papasok sa double jeopardy. But, of course, it will create an impression to the public, di ba? So, yung impression sa public ang medyo hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. But, tayo naniniwala na sana gampanan ng ombudsman ang kanilang tungkulin. Panghuli na lang po, sa tingin nyo ba ay tatapusin sa mabilisang panahon ni Ombudsman itong kasi by July 27, tapos na po termino nitong si Ombudsman Martires. Dahil nasimulan niya na to, sa tingin nyo ba ay, sabi nyo nga, nasurpresa kayo, tatapusin ito, baka bago pa magsimula nga yung impeachment, tapos na rin yung kaso at tapos na yung boxing pagdating sa Ombudsman, Congressman? Alam mo, meron ako kasing isang concern lang dyan. Dahil meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Thank you, Alan. We will take the next question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Follow-up lang po dun sa question ni Alan. Ito po bang na-mention ninyo, na concern ninyo at yung basis na Supreme Court decision, will you put this into writing and submit it before the Office of the Ombudsman? Well, sa ngayon, nasasubmit po namin yung reply. Kung sakasakaling mag-submit po ang ating ang respondent ng kanilang counter affidavit, ang isasubmit po namin is yung reply at i-attach po namin doon ang lahat ng mga ebidensya. So, tingnan po natin kung ano ang magiging diskarte po ng namin kung sakasakali. Thank you. May I also get a categorical answer lang if you think that yung kung halimbawa i-dismiss ng Ombudsman itong case against the Vice President, tingin nyo ba hihina yung kaso ng impeachment, at least for the articles concerned? Hindi naman hihina. Pero sabi ko nga, kagaya po ng binanggit ko kanina, ay iba po yung timbang ng dalawa. Dahil yung isa, ang kinoconsider po doon yung criminal aspect. Dito sa impeachment, ang kinoconsider dito ay yung conduct. Ang hinihir dito is yung conduct ng ating Vice Presidente. Thank you po. Thank you, Bibian. Gab Lalu from Inquirer Online. Go ahead. Sir, to clarify lang. Yung pagka-surprise nyo, nanggagaling ba siya sa dahil mabilis yung proseso, yung paghingi ng ombudsman ng reply, ng answer from both sides? Or dahil mababa yung turn around ng ombudsman, medyo masinop, kumbaga, hindi siya masyadong nagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan ever since he took office in 2017? Well, mabilis in a sense na kagaya po ng binanggit ko kanina, yung timeline. June 10, sa plenaryo, pinasa namin. June 16, natanggap ng ombudsman yung kopya ng aming committee report. Kasi kinapi-furnish lang po sila. June 19, or 3 days thereafter, may action na agad ng ombudsman, pinasasagot na. Ang inaasahan ko po, magkakaroon muna ng fact-finding investigation, ang kanilang field investigation office or officer, and then after that,
Pagkatapos nilang buuin yung mga ebidensya, saka pa lamang mag-proceed sa preliminary investigation. So dito po kasi lumaktaw na agad, dumiretso na agad sa preliminary investigation. Considering na yung committee report namin ay wala pang naka-attach na ebidensya doon, except yung is privilege speech ni Congressman Valeriano kung saan pinanggalingan ng committee report. Sir, for the public lang, usually ba, gaano katagal yung ganitong proseso dapat? I mean, from the filing of the complaint to the preliminary investigation, tas yung mga parang summons? Well, iba-iba naman yung tagal, no? Pero, ito medyo mabilis eh. Diba, binanggit ko nga kanina, pagkatanggap nila, after 3 days, preliminary investigation na agad. So, yun lang naman. But, syempre, we do not question that, di ba? Hindi naman natin po kino-question. So, kung ititreat nila yung ating committee report as the complaint, so be it. Basta tayo, aantayin po natin yung magiging counter affidavit at humihingi tayo ng palugid na bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit din ng ating reply. Kasi kagaya nga po ng binanggit ko, doon po sa ating committee report, hindi po nakatouch doon yung mga ebidensya. So, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit ng reply para may attach natin doon yung ating mga ebidensya. Sir, last na from me. Just for the public again. Kasi sabi nyo kanina, parang may principle na dapat impeach muna bago sampahan ng kaso. Is the Vice President immune from suit? Well, ang presidente po, under the Constitution, ang presidente ang may immunity. But doon po ang pagkakaalam ko po, doon po sa charter ng ombudsman, dapat po lahat po pwede nilang imbestigahan except impeachable officers. So, ibig sabihin, kailangan i-impeach ka muna bago ka pailan ng kaso. Po pwede rin naman itong umandar insofar as yung ibang mga accomplish. Kasi hindi lang naman ang BP ang nandoon. May mga iba pa po. So, sa kanila po pwede pong umandar. Thank you, Gab. Earl Tobias again from IBC 13. Sir, nasagot na yung clarification from Kuya Gab. Tanong ko na lang din, dahil may magkasabay, should the camp of Vice President Sara Duterte show any prioritization? Kailangan ba yun na maisusumite muna sila sa ombudsman? So, medyo may konting delay sa impeachment trial, or priority dapat yung impeachment trial over the ombudsman case? Well, I cannot answer for the camp of the Vice President. Thank you, Earl. Yanes Capanti, go ahead. Sir, circling back lang to my question, since you cited the jurisprudence, would you say that the ombudsman waiting for the resolution of the impeachment trial before making a decision on filing criminal or administrative charges against the Vice President and the rest of the OVP personnel is grounded or provided for by law? Would that be a fair statement? Insofar as the other respondents, except for the Vice President, pwede naman pong umabante. But dun po sa Vice President, hindi pa muna siya, unless and until lumabas yung resulta ng impeachment, that's the only time na po pwede siyang makasuhan. Otherwise, like for example, sa kaso po ng dating Chief Justice, po pwede naman dapat, di parehas na sinabay yun. Diba? So, ganoon din sa ibang mga naging impeachable officials except the President. So, kaya nga po naglalagay ng impeachment proceeding eh. So, ito muna. Diba? Yes, sir. Go ahead, Mela. Sir, sorry, isa lang pahabol. Ano pong masasabi nyo na kung saan-saan pumupunta ngayon si VP Sara? Ngayon, nasa Australia siya. Recently, pumunta siyang Malaysia, Middle East, and of course, the Netherlands. Ano pong masasabi nyo lang dito? Amid all this
happenings. Happy trip. Are there any further questions from the media? If there are no more questions, we will hear the closing remarks of Chairman Chua. Maraming salamat po. Kahapon po kasi yung ika-100th day kung kailan nila kinidnap si Tatay Digong. Nagkaroon po tayo ng maliit lang naman na pagpupulong ng mga supporters si Tatay Digong doon sa harapan ng ICC. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na magbalik tanaw doon sa mga pangyayari nung naunang nakidnap nga si Tatay Digong. At dahil hindi ko po alam kung napanood nyo yung aking maikling talumpati kahapon, no? Siguro babalikan ko na rin ngayon na yung mga pangyayari. Para na rin meron tayong record para sa kasaysayan. Well, ang totoo niyan po, alam ko po na papunta ng Hong Kong si Tatay Digong at si Inday Sara. Kaya po, nung mga panahon na yon, sabi ko kay VP Sara, tayo po magpulong ni Tatay Digong para pag-usapan yung mga hakbang na gagawin natin dahil napapabalita nga po na baka meron ng warrant of arrest si Tatay Digong sa ICC. Now, si Inday Sara po, wala po akong problema dahil alam kong tinatanggap ni Inday Sara yung realidad na posible nga magkaroon ng warrant of arrest at talaga naman pong posible na makipagtulungan ang Marcos administration. Sa katunayan po, pinaghandaan na namin yan. Pinaghandaan namin yan hindi lang po ng 2024, pinaghandaan po namin yan as of December of 2023. Kasi noong mga panahon pong yun, nababalita ko na talagang nakapasok na sa Pilipinas ang mga investigador at mga prosecutors ng ICC. Sa katunayan, alam na po ni VP Sara kung sino yung mga taong pumasok sa Pilipinas kasi syempre may mga contacts naman po tayo sa Commission on Immigration and Deportation at ang ginagamit ng mga taga-ICC ay hindi naman po private passports. No? Ginagamit nila ay UN passport kasi ang mga taga-ICC po ay ni-issuehan ng parang UN passport. Dahil bagamat hindi naman po sa ilalim talaga ng UN ang ICC, parang ano siya parang kapatid, okay, o pinsan ng ICC. Kaya ang travel document ng mga opisyalis ng ICC ay ini-issue rin ng United Nations. So sa totoo lang, 2023 pa lamang, alam na namin yung mga pangalan ng mga investigador, mga prosecutors na labas-pasok na sa Pilipinas. At syempre, pagdating ng Enero ng 2024, malinaw na nagkahiwalay na ng landas ang Marcos at Duterte dahil yun nga po yung paglulunsad ng hakbang na maisog kung saan talagang tahasan ng pinangalanan ni Tatay Digong kung sino yung kandidato dati sa eleksyon para presidente na nakatanggap siya ng ulap, no? Ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot tuwing dumadaw sa Davao at yan nga po ay si Marcos Jr. So pinaghandaan po namin yan sa totoo lang. Meron na po kaming draft petition for certiorari sa Korte Suprema kung talagang magre-request ang ICC para sa kooperasyon ng Pilipinas na mahuli si Tatay Digong. Now, siguro dapat ikwento ko muna kanina yung certiorari. Yung certiorari ay isang special civil action na po pwedeng ihain ng kahit sinong mamamayan kung sa tingin nila na ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag sa saligang batas at sa ating mga batas. At ang aming sinabi dun sa certiorari na yan, labag kung makikipagtulungan ang PNP, NBI at ang ehekutibo sa pagpapareso kay Tatay Digong dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC. At dyan nga po yung argumento na wala ng jurisdiction ng ICC dahil nakasaad mismo sa Rome Statute na bumuo ng ICC na kinakailangan ang preliminary investigation ay hingin at bigyan ng basbas ng pre-trial chamber sa loob ng 1 taon matapos na magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. At sinasabi nga namin na dahil ang prosecutor dati ay humiling ng go signal para mag-preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos na tayo bumitiw sa pagiging miyembro, wala nang jurisdiksyon. So, ang number one argumento namin laban sa pagtutulungan ng gobyerno para maaparesto si Tatay Digong ay wala na talagang jurisdiksyon ang ICC.
At dahil wala ng jurisdiction ng ICC, tanging Pilipino lamang na mga maestrado at mga hukuman ang pwedeng maglitis sa di umanong mga pagkakasala na di umano ay naganap o sa panahon na namumuno si Tatay Digong. Pangalawa na yung ating argumento na bukas naman po mga hukumang Pilipino. At doon nga sa petisyon na ginawa ko, unang-una, inisa-isa namin gaya nung kaso ni Kian de Los Angeles, no? Na yung mga kaso na patayan ng mga suspected drug users or drug pushers na mali na nalitis naman at naparusahan ng mga nagkakasala. Konti lang po yan. Pero kung ikukumpara mo naman dun sa mga napatunayan nagkasala sa ICC, konti rin naman ang mga napatunayan nagkasala at naparusahan ng ICC. So patas lang ang lokal na hukuma at ang ICC. Bukod pa dyan, sinabi nga namin na bukas at merong kakayanan ang mga lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. In fact, bukod dun sa kaso ko mismo na ang Patuan Massacre na 58 deaths, naparusahan naman ang mga pumatay, sinabi namin na kakaibang ang Pilipinas kasi meron tayong mga special na mga procedures kung saan magagamit ang mga biktima ng patayan para protektahan ang kanilang buhay. No? Nandiyan ang writ of amparo na ating hiniram sa Latin America na nagbibigay proteksyon doon sa may mga banta sa kanilang buhay. No? At syempre, bukod pa dyan, nandiyan na yung initiatives talaga ni dating Chief Justice Renato Puno na pagsamahin ang lahat ng sangay ng gobyerno para magtulungan, para supilin nga itong problema ng patayan. Alam niyo po kasi itong patayan, hindi lang naman yan nanggaling sa nangyari sa administrasyon ni Tatay Digong. Ang pinakamatinding patayan po talaga ay nangyari nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at yun yung kasagsagan ng aking pagiging aktivista na kami nagmarcha sa Ayala para humingi ng special tribunal na litisin yung kaso ng mga patayan ng mga mamamahayag at mga aktivista sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hanggang ngayon ata, di pa ako napapatawad ni Ma'am GMA. Pero tingin ko naman, time will heal whatever differences we have. No? At ang naging tugon ng European Union, talaga nagkaroon sila na tinatawag na EP-JUST. Yan yung po yung EP-JUST kung saan naglaan sila ng pondo para bigyan ng kakayahan ang mga abogado, mga piskal, mga pulis, mga investigador na mangalap ng ebidensya para matagumpay na malitis at maparusahan ang mga pumapatay ng aktivista at ang mga mamamahayag sa Pilipinas. Well, emphasis po sa patayan ng mamamahayag at mga aktivista kasi sa definisyon ng extralegal killings na tinatanggap ng Pilipinas, bagamat ito hindi dapat hindi tinatanggap sa international definition, ang definition ni Leila de Lima noong panahon na yon ng extralegal killings ay patayan ng mamamahayag at ng mga aktivista. In any case, handa po yung petisyon. Ang problema, paulit-ulit naman kinukwento ni BP Sara, talaga nagagalit si Tatay Digong kapag pinag-uusapan ang posibilidad na huhulihin siya ng ICC kasi talagang nasa buto niya na hinding-hindi yan mangyayari dahil wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at dahil bumitiw na tayo. Kapag nagpumilit ang ICC na litisin ang mga kasong yan ay lalabag sa ating pagiging soberenya. Kasi po, kabahagi ng soberenya, pagiging soberenyang bansa ay yung jurisdiction ng definisyon ay kapangyarihan to the exclusion of other states na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo. So talagang nasa buto ni Tatay Digong. Malaya tayong bansa. Independyente tayong bansa. Meron tayong soberenya. Walang ibang pwedeng maglitis ng mga kasong kriminal kung hindi ang bansang Pilipinas. Dahil yan po ang ibig sabihin ng jurisdiksyon na ebidensya ng soberenya na talaga namang pong kapangyarihan ng isang malaya at independyenteng bansa. So kaya hindi po matanggap ni Tatay Digong na mangyayari ito sa kanya dahil nga po malaya at soberenyang bansa ang Pilipinas. Pangalawa na lang yung kanyang karapatang pantao. Ang pinaglalaban niya, yung tayo ay independyente at malayang bansa. Pero fast forward po, nung Marso, anong nangyari? Kumalat talaga yung balita at sinabi naman po kasi yan ng gobyerno mismo na mukhang, ang nagsabi po niyan, si PCO Secretary J. Ruiz, mukhang meron ng warrant of arrest na na-issue laban kay Tatay Digong. Siguro napagalitan si J. Ruiz noon dahil hindi dapat inanunsyo yan. Dahil ang plano ng gobyerno talaga,
matagal nang nabuo, pero siyempre gusto nilang sorpresahin. Para nga hindi makapalag ang mga Duterte gaya ng pinalano namin ni BP Sara na pupunta sa hukuman para makakuha ng TRO. So nung nagpunta na sa Hong Kong si Tatay Digong at napapabalita na nga na nandyan ng warrant of arrest, ako mismo nag-research kung meron nga bang warrant of arrest. Tinawagan ko yung mga estudyante ko na naglilingkod ngayon sa FSO. Ang talagang sinabi nila, walang opisyal na komunikasyon na pinapadala ang hukuman sa Embahada ng Pilipinas dito sa Netherlands. At talaga namang kapag ang hukuman ay hihingi ng kooperasyon sa isang estado, ipadadaan yan sa ambasador dito sa Netherlands. Kasi nung nagkaroon ng hearing ang hukuman para ma-determine kung dapat kang magtuloy ang preliminary investigation gaya hiningi ng prosecution, yung ambassador naman ang hiningan ng kanyang panig ng Pilipinas. At talagang nung binuong interagency para sagutin nga yung request ng hukuman kung dapat nga magtuloy ng preliminary investigation ay pinamunuan ko nung ako po ay presidential spokespa. At doon nga namin sinabi, ang nakafocus kami doon ay talaga naman pong bumitiw na ang Pilipinas sa ICC. In fact, ako pa ang nagtalumpati sa New York doon sa Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung ipagpapatuloy ng prosecutor ang kanyang investigasyon laban kay Tatay Digong, mapipilitan tayong magbitiw kasi nga ang ating paninindigan ay bukas at may kakayahan ng lokal na hukuman na litisin itong mga kasong ito. So nung na-anunsyo na yan ni J. Ruiz na meron na ngang warrant of arrest, ako'y nag-research. Alam nyo kasi wala namang kakayahan ang ICC na ipatupad o iserve yung ganyang warrant of arrest na yan. So dapat nga ipadaan sa Pilipinas. At ang buong akala ko, ang proseso talaga, ICC magpapadala ng request for cooperation sa Embahada ng Pilipinas sa Netherlands. Nakumpirma ko, walang ganyang pakiusap. Walang paghingi ng kooperasyon. Pangalawa, tinignan namin kasi nga mahilig mag-quote sila ng Interpol. Ang Interpol, meron naman po yung web database kung saan nakasaad lahat ng mga merong red notice alert. Bakit? Kasi talaga namang ang trabaho lang ng Interpol magbigay alam sa ibang estado kung sino yung mga wanted at humihingi ng tulong para maaresto itong mga taong ito. Pero wala po talagang pulis ang Interpol, yan ang aking sinasabi. At hindi po warrant of arrest yung red notice alert. Yan po ay request lamang sa iba't ibang estado na kasapi sa Interpol, the organization, na magbigay ng tulong para maaresto yung mga nasa red notice alert. Wala rin po ang pangalan ni Tatay Digong. So, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, ang hindi natin na-anticipate, yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation, hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano at dinala sa dahig. Ang paggamit ko po ng kidnapping, medyo hindi tama yan. Ang dapat na term dyan is unlawful detention. Kasi ang kidnapping po na taong gobyerno ang gumawa, yan po ang krimen sa Revised Penal Code, unlawful detention. Yan po ay yung pagkakait ng kalayaan ng isang mamamayan o isang kahit sinong tao sa teritoryo ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory yung warrant of arrest na yan. Bakit? Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapaaresto ng ICC para sa isang deportation extradition proceedings. At ang aalamin na lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi dapat masigurado na kanyang karapatang pantao ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At pangalawa, na dapat ngang ma-extradite. Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, no? Para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was ibabato ng Supreme Court
sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa The Hague si Tatay Digong. Dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan at dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan na meron pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ang karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung soberenya ng mga bansa kung saan naroroon yung mga huhulihin ng ICC. Back again to the day before umuwi si Tatay Digong. Alam ko po kung saan kami na nagtago ng aking misis na parating ng Hong Kong si Tatay Digong. Kinausap ko si BP Sara na sige, pag-usapan natin kung anong plano natin tungkol sa ICC dahil mukhang magkakaroon ng katuparan. Hesitant si BP Sara kasi nung minsan na binuksan niya ang usapan nito, uminit ang ulo ni Tatay Digong. Pero sabi ko, ngayong mainit naman ang ugong na meron nang warrant of arrest, bagamat totoo naman po, wala pang hakbang na ginawang ICC para hingin ang pagkatao ni Tatay Digong, malay ba natin na gobyerno natin talaga mismo makikidnap kay Tatay Digong, sa mga panahon na yon, sa tingin ng marami, baka hindi pa nga panahon na siya ay dadalhin sa The Hague kasi hindi naman namin akalaing kidnapin talaga si Tatay Digong. Pero nung panahon na yon, wala talagang plano na mag-usap si Tatay Digong at saka si Inday Sara. Pero ako'y nakiusap, pwede ba tayo umupo at pagplanuhan kasi hindi ito biro-biro. Napakalakas na ng ugong. Dapat handa tayo. So, the following, yung 2 days before yan na umalis si Tatay Digong ng Hong Kong. So, the following day, napagbigay alam sa akin na tuloy ang meeting. So, ako po'y naghanda. Hindi ko po masama si Mrs. dahil nga po, yung panahon na yon, yung mga nag-aalaga sa amin, itinatago na inaalagaan kami kasi baka daw maapektuhan yung relasyon ng kanilang bansa sa bansang Pilipinas kung malaman nila na kinukup kami. So, naghanda na ako ng gamit ko at ako'y naghanda na umalis at naasahan kong ihahatid ako sa airport nung may hawak sa amin. Pero, nung ako'y sinundo na, ang sabi, nasa ng ibang gamit mo. Yung pala, pagkakaintindi nila, pag ako'y umalis, wala nang balikan. In fairness, sinabi naman talaga yon ng aming host, na kapag ikaw ay umalis, wala nang balikan. So medyo naabala ako, no? Dahil wala naman kaming pupuntahan kung ako'y lulutang sa Hong Kong. Remember, hindi alam ng gobyerno kung nasaan ako noong mga panahon na yon. Bigla na lang ako lulutang sa Hong Kong. So pinagbigay alam ko kay VP at sabi naman ni VP, well, wala ka naman mapupuntahan after, wag ka nang pumunta. Pero ang alam ko, miski hindi ako nagpunta, matutuloy yung pagpupulong nila ni Tatay Digong. Now, alam mo, by way of hindsight, kung alam ko rin naman pala na talagang padadala rin sa Hague si Tatay Digong by hook or by crook at ako'y aalis din sa lugar kung saan ako nanggaling, sana umalis na ako. At kung ako'y umalis, lalagyan ko talaga ng tali si Tatay Digong para wag umalis. Hindi para mag-asylum sa Hong Kong, gaya ng sinabi nga ng iba, no, na nag-asylum daw si Tatay Digong. Hindi po yan pumasok sa ulo ni Tatay Digong dahil nga siya ay umuwi dahil sa kanyang paninindigan na wala siyang krimen na nagawa. Haharapin niya ang lahat ng mga nagrereklamo pero ito'y dapat sa Pilipinas. Kaya imbis na mag-asylum siya talaga ay desididong umuwi. Pero ako, tatalian ko sana si Tatay Digong dahil ang gusto ko lang mangyari, maisampa yung petition na naigawa na, nakasulat na at ready na for filing, ang kinakailangan lang yung lagda niya. Kasi ang pagkakaintindi ko, nung unang nag-usap sila ni VP Sara, out of the question na siya ay maghahanda ng ganyang petisyon dahil hindi nga niya maisip na mangyayari sa kanya itong kapalaran na sumapit sa kanya na siya ay nakakulong ngayon dito sa ICC. Pero kung nandun talaga ako, maghuhurmentado ko. At alam naman ni Tatay Digong, ganyan talagang ugali ko. Matigas ang ulo ko. Matigas talaga ang ulo ko. Itatali ko siya kung kinakailangan dahil ang kailangan ko lang naman 1, 2, 3 araw hanggang maihain ang petisyon sa Korte Suprema at makita kung merong TRO na i-issue. Kasi kung talaga namang meron ng warrant of arrest, i-append lang namin yung warrant of arrest at yan ay patunay na talagang meron ng irreparable injury na po pwedeng masapit si Tatay Digong at yung nga yung pagpapalipad sa kanya sa The Hague. Pero water under the bridge, hindi nga po ako nakapunta dun sa pagpupulong na yon
Bagamat talaga nagkaroon ng meeting sa panig ng mag-ama dahil akong nagsabi na dapat mag-meeting. Ang plano talaga, magsasalita si BP sa simula ng programa ng KOGC, si Tatay Digong sa bandang hulihan naman. Pero yun nga po, tinuloy din nila ang pagpupulong at sa huli, nanaig siyempre yung pagiging kampante ni Tatay Digong na wala siya dapat ikatakot dahil wala siyang krimen na nagawa at ang Pilipinas ay malayang bansa, dapat sa Pilipinas litisin ang mga reklamo laban sa kanya. Matapos po na lumipad si Tatay Digong, nagtatawagan pa rin kami ni Pipi Sara at dahil ako naman po nanatili rin ng mahabang panahon sa UAE, siyempre may mga kakilala tayong mga opisyales, may kakilala tayong mga abogado. Ura-urada naman kami na gumawa ng plano na pigilin yung eroplano ni Tatay Digong na papunta ng Dubai para refueling. Yan naman po talaga ay ginagawa ng mga maliliit na eroplano. Hindi nila kayang lumipad all the way to Europe, so titigil yan sa isang lugar at ang isang paboritong tinitigilan papuntang Europa dahil ito'y kalahati ng trip ay sa Dubai. Pero alam naman po namin na yung eroplanong yan ay papunta ng Dubai. Ang aming naging plano ay magsasampa ng reklamo for kidnapping kasi talaga naman kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Kapag siya ay aarestuhin para sa ICC, dapat idiraan muna sa hukuman at dahil hindi nga dumaan sa hukuman yan ay kidnapping. Kaya lang, ang sabi ng abogado sa Dubai na nag-aantay sa amin, na nakikipag-usap sa mga opisyalis ng Dubai din, kinakailangan may formal na reklamo na galing sa pamilya. At ang gagawin nila ay pipigilin lang nila yung paglipad ng eroplano. Wala namang hadlang para pigilin yung paglipad ng eroplano dahil hindi naman po kasapi ng Rome Statute ang UAE at iimbestigahan kung bakit nga ba nakasakay doon si Tatay Digong. Pero ang kinakailangan ng abogado at ng mga kinakaukulan sa UAE ay isang reklamo na galing sa isang pamilya. Kaya po ura-urada naman lumipad papuntang UAE si Inday Sara Duterte. No? Kinuha po niya yung alas 6 na flight. Kung umalis si Tatay Digong ng alas 3, parang alas 6 na flight ang kinuha ni Inday Sara papunta ng UAE. Meanwhile, ako po ay nasa telepono. Kausap ko naman si Ma'am Hanilet kasi siya nasa ere naman si VP Sara at nakikipag-ugnayan doon sa mga abogado na nakaabang na sa airport ng Dubai. Kaya lang po, talagang hindi talaga siguro tadhana na mapigil ang pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi ko po alam kung bakit pinaga ng Panginoon yon, pero meron po siguro dahilan talaga yan na marirealize natin kung ano yung dahilan na yan. Na-miss po ni Inday Sara si Tatay Digong by 1 hour. Parang alas 12 po dumating ang flight ni Inday Sara, nakaabang yung abogado sa airport, pero umalis po ang eroplano ni Tatay Digong alas 11 na umaga. Kung hindi po ako nagkakamali. Parang 1 oras lang. At yun nga po. Ang huling usapan namin ni Inday Sara, bago siya lumipad papunta nga ng UAE, magkita tayo either sa UAE or sa Netherlands. Kaya po ako, dumaan din ako ng UAE para malaman kung natigil ni Inday Sara yung pagdala nga kay Tatay Digong sa UAE. Pero dahil ako naman po ay hapon na ng 11 nang lumipad papuntang UAE, pagdating ko sa UAE, alam ko na nakaalis na si Tatay Digong. In fact, nakarating na sa Holland. So, useless na yung pagtigil ko ng UAE. Dapat dumiretso na ako ng Dubai. Ulitin ko po talaga naman ako nagpunta dito sa Holland kasi nga po, sabi ni BP Sara, magkita kami rito. Now, nakapaghapunan lang po kami. Pagdating namin, 12 kami dumating, naghapunan lang kami. Nag-usap ng pribado si BP Sara at saka si ES. Ang nalaman ko lang po doon, hindi naman ako kaharap sa usapan na pinag-usapan nila kung sino ngang foreign lawyer ang kukunin. Now, kinabukasan, parang at 13 ba yun, 13, ayun na nga po, yung first day of appearance. Now, sa totoo lang po, itong nangyari dyan. Pagdating naming 12, gusto ko nang pumunta sa hukuman para makita si Tatay Digong. At sabi ko kay BP Sara, BP, hindi ka nila po pwedeng pagkaitan dahil ikaw ay anak. Ang sabi kasi, si ES hindi nakita si Tatay Digong dahil daw minemedical. Sabi ko, kahit ano pang procedure yan, pag ang isang anak ay narariyan para makita ang isang ama, hindi nila po pwedeng pagkaitan. Kaya lang, ang sabi ni ES, wag muna kayong pumunta. Ako munang mauna. So nung 13, kung hindi ako nagkakamali, ang arrangement is mauna si ES at ang sabi nga, ang usapan namin, 11 o'clock, pumunta kayo
sa hukuman, mauna muna ako para makausap muna si Presidente. Ako talaga ang kutob ko, dapat nagpunta na kami at nag-demand na si BP na makita yung tatay niya. Pero nanaig si ES, kaya sige, pinabayaan namin si ES na magawa ng plano. Pero nung araw ng hearing na, iba na naman ang kutob ko. Sabi ko, no, BP, wag nating sundin si ES. Pumunta tayo ng maaga sa hukuman dahil meron na ng scheduled hearing. At siguraduhin natin na makakausap mo si Tatay Digong bago ba lang mag-hearing kasi akala ko posible yun. So nagpunta kami, bagamat dapat alas 11 pa kami magkikita sa ICC, nagpunta kami ng maaga at doon namin nalaman na wala palang arrangements ginawa ang Philippine Embassy para makapasok si BP Sara. Bakit kami umaasa na merong arrangement? Kasi nung hapon, the day before, nakapagpulong pa si BP Sara sa mga embahada. After all, she is Vice President. No? Nagulat na lang kami on the same day na lahat, buong opisyalis ng Philippine Embassy may upuan doon sa hukuman. Kami wala. Anong ginawa ko? Di nagbunga nga. Sabi ko, ipatawag niyo kung sino yung protocol dyan sa ICC na yan. Dahil nandito isang Vice Presidente ng isang bansa. Kinakailangan bumaba dito yung protocol at harapin ang Vice President, ang sitting Vice President ng Pilipinas na nagkataong anak ng akusado. Kasi nga, walang arrangements para kami makapasok dun sa hukuman para sa kauna-unahang araw. Mabuti na lang, malaki bunga nga ako. Nagpadala nga ng tao yung protocol nila at doon nga, sinabi nila, we will make arrangements. Pero kinakailangan, mag-fill up ng mga dokumento. Alam nyo ba ho, 5 kami noon, 2 PSG, ako, si BP at saka yung kaibigan niya, taga-England. Si BP mismo lahat nag-accomplish ng mga napakahabang mga dokumento para kami makapasok sa hukuman. At nakakagalit nga kasi night before kasama na niya yung mga taga-embassy na inassure siya, natutulungan siya sa mga dokumentong kinakailangan para makapasok sa hukuman, wala palang ginawa. Baka kung umasa si BP sa embassy, hindi kami nakapasok ng hukuman na yun. At mukha kaming kawawa sa labas ng ICC. Wala po walang VIP complex si Inday Sara. Nandun kami sa isang sulok habang nagpipill up ng form si Inday Sara sa kanyang telepono. Hindi ko naman siya matulungan kasi hindi naman ako techie. Hanggang yun nga po, nakapasok kami. Ngayon, ang issue pa, ayaw pa rin nilang paharapin si Inday Sara kay Tatay Digong. Ang buong akala ko, makakausap ni Inday Sara si Tatay Digong dahil dadalhin sa hukuman. Hindi naman namin alam na hindi pala plano ng ICC na dalhin talaga sa hukuman si Tatay Digong. Bakit? Sa tingin ko, dahil kapag dinala nila sa hukuman si Tatay Digong, makikita ng mga supporters ni Tatay Digong, yung pagkatao ni Tatay Digong, isang kaway lang po pwede magharumintado yung mga Pilipino naka-assemble. At totoo naman, talaga namang loyalist yung mga tao na nagtipon-tipon na walang nagtawag sa kanila para nga magbigay ng suporta kay Tatay Digong. So yun talaga ang dahilan sa tingin ko, kaya hindi nila sa hukuman. Kasi magkakaroon ng pagkakataon na kumaway at masilayan ng supporters si Tatay Digong na hanggang ngayon hindi nagagawa ng mga supporters. Dahil mula nung siya'y kinidnap, hindi pa siya ipinresinta sa publiko. Napansin niyo yun? Anyway, ang next issue was, paano naman yung karapatan ni Inday Sara na makabisita kay Tatay Digong? Nagbunga nga na naman si Harry Roque. At ang sabi ko, what kind of a court is this that will not even allow a daughter access to her father who is arrested by the court? Sabi ko, kami, mga taga-third world kami, pero alam namin na ang mga kamag-anak meron talagang karapatan na mabisita ang mga akusado dahil hindi pa yan napapatunayan nagkasala. Siyempre, bunganga galor. Hayan, meron na namang isang abogadong bumaba. Huwag po kayo mag-alala. Aayusin po namin. If this is against the rules, pero pagbibigyan po namin yan, kasi maingay ako. Nag-iingay ako doon sa labas ng hukuman. Wala akong pakialam kung nahihiya na si BP Sara sa aking ingay. No? Basta ako, narinig nila. Hindi po pwede na ipagkait ang bisita ng anak sa ama. Kaya nga po, matapos ang hearing, binulong naman sa akin, please, please, control yourself. We have arranged, this is out of the ordinary, we have arranged for the Vice President to visit the former President, but after the hearing. Kaya sumakay naman kami sa taxi papunta na doon sa hearing. Kaya lang napansin, ang akala ko doon, pati ako makikita ko si Tatay Digong. Kasi hindi naman malinaw kung si BP Sara lang. Ako at that point,
pinirmahan ni BP Sara yung entry of appearance ko as lawyer. Diba? Na-anunsyo naman kung sino yung mga lawyers. No? Dahil yung mga panahon na yun, wala namang foreign lawyer. Isa lang, si Nicholas Kaufman. So ang dineklarang members ng legal panel, Nicholas Kaufman, ako, si ES, at even VP Sara, only for the purpose of siya'y makapasok at mabisita yung tatay niya. Kasi nga, as an anak, nahirapan siyang kumuha ng pagkakataon na mabisita. So as part of the legal team, baka makita niya. Although alam niya na pinagbabawal yan ng saligang batas, pero naintindihan naman siguro ng taong bayan na yung entry of appearance niya ay para lamang makita niya yung tatay niya. Kasi nga, ang palaging sinasabi ng mga ICC, tanging mga lawyers lang ang po pwedeng makipag-usap kay Tatay Digong. So yung panahon na hindi makakuha ng access si BP Sara as anak to Tatay Digong, at least baka mabigyan siya ng pagkakataon kung siya ipapasok as lawyer. So at that point po, yun yung representation namin ng legal team. Pero syempre nga po, hindi naman natuluyan kasi nga, unang-una, sa power ng dakdak, nakuha naman ng access ni BP Sara, yung hapon din yon. Hindi ko lang nakita na si Tatay Digong noon kasi nakita ni Inday Sara yung napakaraming taong nagtipon sa labas ng ICC. Nakasakay na kami sa taxi, pinatigil niya. Sabi niya, Spokes, mukhang nakakaya doon sa mga tao kung tayo'y hindi haharap sa kanila. Kasi marami na nag-aalisan. Pwede bang bumalik ka doon at sabihin mo, babalik ako in punto 5:00 sa kanila. Siyempre, masama yung loob ko kasi akala ko makikita ko si Tatay Digong. Pero sige, tama. Alam mo na, naiintindihan ko naman si Inday Sara. So bumaba ako ng taxi, bumalik ako doon at inanunsyo ko na 5:00 darating si BP Sara. At matapos nga po noon ay bumalik si Inday Sara in punto 5:00 at inanunsyo nga na sa wakas, matapos ang 2 araw, nagkaroon ng kontak ang pamilya kay Tatay Digong. Hindi ko ang alam ko, ang mga sumunod na araw, ayun na nga, napagpulong kami kay Kaufman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko, sabi ni Kaufman, na kapag siya na-confirm as lead counsel, a-arrange niya na ako'y pwedeng makapasok para ma-confirm din ako bilang isang abogado. Pero nung 17th, nagbago na po ang tono ni Kaufman at sinabi naman niya is nagbago na yung rules ng registrar at hindi na niya ako mapapapasok. At ako naman, ang sabi niya, sumulat ka lang ng sumulat. Ako naman, sulat ako ng sulat. Hanggang 2 weeks later, sabi ko, bakit pa hindi niyo ako pinapansin? Ang sinabi naman ay dahil may express sa instruction yung lead counsel na sa Kaufman na walang po pwede bumisita na walang approval niya. And later on, nung nagkaroon na kami ng tapatan, ang sabi niya, hindi kita mapapasok as legal counsel kasi tututulan ka ng prosecution dahil daw ako ay may mga kasong hinaharap sa Pilipinas. At pangalawa, ako daw ay naging mataas na opisyal ni Duterte nung panahon na yung mga krimen na kung saan siya ay nasasakdal ay naganap. O siyempre, hindi ko naman tinanggap yung mga basehan na yan. Ang sabi ko, bakit ang prosecution ang magdidetermine kung sinong karapatan ng akusado? Basta sabihin mo kay Tatay Digong, gusto ko siyang makausap para gusto kong marinig kung tatanggapin niya ako o hindi bilang isang counsel. Pero hindi na po nangyari. Kasi ang standing rule talaga, the lead counsel must approve all visitors. Hanggang ngayon po, I was not approved to visit Tatay Digong, pero hindi ko naman siya iniwan dahil alam ko naman marami akong papel na pwede pang gampanan. No? At ang ginagampanan ko ng papel ngayon ay maging tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong, miski hindi as part of the legal team, kung hindi bilang isang individual na mayroong karapatang pantao at syempre biktima ng krimen ng kidnapping at pagbibigay paalala sa Europa at sa buong daigdig na dapat hindi kinukonsente ang kidnapping bilang isang pamamaraan para maiharap sa isang pagdinig na kasong kriminal ang kahit sino man. So yan ang aking nagiging papel ngayon. Konsyensya ng buong mundo na hindi dapat magtuwid, di umano ang hindi tuwid sa pamamagitan ng isang pagkakamali na naman. In any case, 100 days have passed. Ang balita siyempre, pumapayat ng Tatay Digong at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, ang talagang masakit sa kanya hindi yung pagkakakulong. Sabi nga niya sa akin dati, nakulong na raw siya.
Kasi parang meron siyang inupakan na kapatid sa hukuman, no? Nung nag-aaway-away sila at siya ay kinontempt of court at kinulong. Ang masakit sa kanya, yung pagkakakulong, alam niyang malaya ang Pilipinas at ang kanyang pinakaayaw na siya'y hahatulan ng mga dayuhan. Samantalang malayang bansa na at independenteng bansa na ang Pilipinas. Well, alam niyo po, malungkot na malungkot po ako. Kasi ang kapalaran naman ni Tatay Digong, hindi lang yan masakit dahil nalabag ang karapatan niyang pangtao to due process. Ulitin ko po, yung Article 59 ng Rome Statute na requirement na dapat iharap siya ay ang pangunahing kadahilanan ay para masiguro na maprotektahan ang kanyang karapatang pantao. Pero, mas importante dyan, ay yung paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong. Hindi na bali siguro yung kanyang nararanas ngayon na pagkakakulong eh. Kaya niya yun. Ang hindi niya matanggap, yung nabaliwala, yung soberenya at pagiging independyente ng Pilipinas, yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Dahil mali, dahil mahal niya yung Pilipinas, dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malaya at independyenteng bansa. At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, pulahan, berde, kinakailangan magkaisa tayo sa ating sigaw na tayo isang malaya, independyenteng bansa. Hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ng mga lumalabag sa ating batas kriminal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang pantao ni Tatay Digong ang nalabag, kung hindi ang soberenya ng Republika ng Pilipinas na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Ang nakakalungkot, yung mga loyalista, mga dilawan at CPP-NPA, palibasa nagnanais na naman bumalik sa kapangyarihan para sa kanilang sariling pasasa, binaliwala ang soberenya ng Pilipinas, binaliwala ang karapatang pantao ng kanilang kababayan. At kaya nga po, sa 100th day ng pagkakakidnap kay Tatay Digong, ang tanong, ikaw bilang Pilipino, paninindigan mo ba ang pagiging independyenteng soberenyang bansa ng Pilipinas? O hahayaan mong dayuhan na magbigay katarungan sa di umano'y mga biktima? Ang mga dayuhan dapat magbigay lamang ng katarungan sa mga biktima kung hindi tayo independyente, kung hindi gumagana ating mga hukuman. Ako nga kung talagang hahayaan natin na litisin ang Tatay Digong sa mga krimen na di umano'y naganap sa bansa, isara na natin ang Korte Suprema, isara na natin ang lahat ng hukuman sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, inutil ang hukuman sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba yun? Handa nyo na bang aminin na inutil ang mga ating hukuman? And yet, tuwang-tuwa kayo na pinakidnap ninyo. Dahil sa tingin ninyo, nawala yung balakid sa inyong pinaplanong Marcos Forever. Paano naman po yung Republika ng Pilipinas? Paano yung mga namatay sa labanan laban sa Espanya? Sa gera laban sa Amerikano? Sa gera laban sa mga Hapon? At yung mga lumaban sa diktadoryang Marcos Sr. Paano naman sila? At paano magkakaroon ng dignidad ang mga batang Pilipino ngayon na nalalaman nila na itinakwil natin ang ating sariling kababayan para litisin ng mga dayuhan na para bagang inamin na di natin kayang magbigay ng katarungan sa ating mga sariling kababayan. Yan pong importansya na ika-100th day na pangngidnap kay Tatay Digong.
Payag ba kayo? Alam niyo po, naririnig ko na at sinasabi naman ng mga anak ni Tatay Digong na pumapayat, na para bagang nagbuhuling habilin. Pero ang tingin ko talagang si Tatay Digong hanggang to the end, maninindigan yan. Hindi dapat na mga dayuhan ang naghihimasok sa mga di umanong krimen na naganap sa Pilipinas. At kilala ko po si Tatay Digong. Kung kinakailangan siya maging sakripisyo para linawin sa mga isipan ng mga Pilipino na hindi dapat mangyari ito, handa siyang tanggapin ang paghamon. Pero sana po, wag naman. Dahil sa tingin ko, meron pa siyang pamilya na nais na makapiling siya at meron pa siyang isang buong bayan na nais makapiling siya. Hindi pa po tayo nag-give up. Makulit si Harry Roque. Makulit po ako. Kahit ano pong kahihiyan ang bigay nila sa akin, hindi po ako mag-give up. Kaya nga po, patuloy ang ating pagbigay ng mga solusyon, pagbigay ng suhestyon kung paano mapapauwi si Tatay Digong. Siguro po magagalit na sa akin yung pamilya. Kulit mo! Ayaw pa tumahimik. Meron na nga mga dayuhang abogado, ba't hindi mo tayo paubaya yan? Hindi po. Kasi hindi po ako naniniwala yung mga abogado hindi kakilala ni Tatay Digong ay magkakaroon ng mas malaking concern para kay Tatay Digong kung ikukumpara sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga gaya ko na nanilbihan kay Tatay Digong ng ilang taon. So wag niyo rin pong wag niyo pong i-deprive din sa amin na magbigay ng suhestyon at posibleng mga solusyon. At meron naman po akong solusyon na di umano'y natanggap na ng PRRD at mukhang tinanggap na rin ni VP Sara. No? At sana lang mabigyan ng implementasyon sa lalong bilis na panahon. At sa mga dayuhan na naniniwala na sila ang susi para matulungan si Tatay Digong, maraming salamat po. Pero huwag niyo pong isipin na posibleng mas minamahal niyo si Tatay Digong kesa sa aming mga kapwa Pilipino na nanilbihan sa kanya. Kung kami po'y makulit, dahil lang po yan sa pagmamahal, doon sa tao, at sa paniniwala na kinakailangan ng Pilipinas ay ang liderato na ipinakita ni Tatay Digong. Yan lang po aking mensahe sa ika-100th day ng pangingidnap kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Yan aking sinasabi, mahal ko pong Pilipinas. Ito lang po ang aking bansang sinilangan. Ito lang po ang bansang aking minamahal. Mahal ko po si Tatay Digong bilang isang Pilipino, bilang isang nakikipaglaban sa soberenya at tunay na kalayaan ng Pilipinas. God bless Tatay Digong. God bless the Philippines.